Ay, isang mapagpalang araw sa inyo. Naku, ito na po. Isang bangungot na hindi magising-gising ang mga taong bayan. Ito na po ang inaasahan. Yung bagay na ayaw natin, nangyayari na ngayon. SP Soto at Romualdez magpupulong ukol sa Blue Ribbon hearing. Ito na. Konflikto, sir. Pag kayo, po pwede. Makipagpupulong siya. Alam niyang allegedly, nasasangkot itong pangalan ng taong ito. Sila pa magpupulong. Hindi ako may sabi niya, ito, tignan niyo po to ha. Oh, antitindi ng mga to, talagang ginagalit nyo taong bayan sa pinagagawa nyo. Ayan, oh, mga kaibigan, oh, tingnan nyo, ah. SP Soto Romualdez magpupulong ukol sa Blue Ribbon hearing. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na nakatakda siya makipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. Bakit ka magkukonsulta dito para upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang? Eh siya nga ang nasasangkot allegedly. Di ba? Nag-iisip mo ba kayo? O ginagalit yung talaga taong bayan? Ang kakapal ng mga pagmumukha nito samantala sa bagay, yung utak kasi nila naka-mindset na, nanalo naman tayo, wala na magagawa yung mga yan. Ganyan tayo laruin yan, mga mahihirap. Mga kababayan, ganito tayo laruin ng mga to. Sobra na ang ginagawa ng mga to. Hindi na po maganda. Di ba? Ba't ka makipagpulog? Ginawa ba ito ni Senator Dante Marcoleta sa Blue Ribbon siya? Hindi niya ginawa. Saka konting delikadesa naman. Bakit mo gagawin ito? Bakit mo gagawin ito? Alam mo, allegedly nasasangkot tong pangalang itong taong ito. Di ba? Ayun, ayon kay Soto, inaasama magaganap ang pulong later tomorrow at tiyak na niyang sa loob ng ilang araw magaganap pa ang pag-uusap nila Romualdez. Di mo, later or tomorrow, pinagpapamaya-maya niya pa. Akala mo kung si sino? Pasahod namin kayo dyan. Taxpayer kami. Susunod kayo sa gusto namin, hindi sa gusto nyo. Pagdating sa trabaho dyan sa gobyerno. Ayan ang pagpupulong kasunod ng pahayag ni Senate talagang alam nyo hayag-hayagan na po, pinaprangka na tayo. Kayo mga loyalista, wag naman kayo magpapaka-loyal masyado. Ito na nga sa tingin nyo. Hindi pa nga naiimbestigahan Payag ka, magpaplano kasama yung haharap sa Senate Blue Ribbon na gusto imbestigahan si Tambaluslos, tapos makikipagpulong doon sa Senate President? Ano ba naman yan? Nag-iisip ba tayo mga kababayan? Ang pagpupulong kasunod ng pahayag ni ito pa, nakakaranitong ito President Pre Tempore Ping Lacson na iniimbita ng Blue Ribbon Committee sina Romualdez at dating ako Bicol representative ko upang humarap sa investigasyon. Tamo harap sa controversial investigation tong dalawang ito. Tapos makipagpupulong ka dyan. Ang tindi naman nito. Hindi naman namin pinagbibintangan si Martin. Pero ito yung kasi nababanggit na pag-uusapan na hindi pa humaharap kahit saan sa pagdinig na naririnig ng taong bayan. Humarap sa ICI. Malay namin kung humarap talaga yan. Malay namin kung nagsalita ba talaga yan. Ngayon makipagpulong ka, anak ng titing naman talaga, Diba? Titindi ng mga to. Alam nyo mga kaibigan, ngayon nangyari to. Ngayon nangyari to. Huwag yung mga loyalist, alam mo nakakagigil dito, hindi naman sila Alam mo nakakagigil to, nakakayamot, yung mga naniniwala sa kanila. Naniniwala sa kanila. Harap-harapan na kayo niloloko, ganyan pa rin kayo. Bagay, wala silang pakialam. Kahit yung mga tao nababaha na, wala silang pakialam dun. Ang pakialam nila, yung damdamin nila kay Junior. Di ba? Magaling yung senior, Marcos. Pero yung Junior, maawa naman kayo. Eto, pinsan niya, Hindi matawag-tawag, ganyan pa, makikipagpulong, pag-uusapan ang mga susunod na hakbang. Biruin mo, yung hakbang na yun, mahalaga yun. Tapos pag-uusapan mo, kasama tong taong ito, parang ganito Nakakuha ka ng isang magnanakaw doon sa kapitbahay mo magnanakaw. Tapos pag-uusapan kasama siya, alika mag-usap tayo bago ka namin litisin. Pag-uusap nyo, okay lang. Samantalang pag-uusap ni Marcoleta, doon. Tingnan mo yung mga loyalista. Tingnan mo mga utak ng mga loyalista. Tingnan mo mga loyalista, makinig kayo. Tingnan nyo utak nyo Pag si Marcoleta nakipag-usap si Gutesa, doon mismo sa kwarto niya, sa opisina, nakita sa CCTV, nilabas ng chismosong matandang itong pangalan na to? Pangalan nun? Iboy Tago, ayaw nyo, sasabihin nyo si Marcoleta, galit kayo. Samantalang ito, harap-harapan makipagpulong. Tapos tuwan-tuwa kayo. Maging patas naman kayo.
Hindi naman natin siya sabing kampiyan si Marcoleta, huwag nyo rin kampiyan si Soto. Ganon din kami. Wala tayong kakampiyan, patas tayo. Di ba? Nakapag-iinit ng ulo tong mga to. Titindi nyo. Di ba? Oh, eto, painggan po natin to. Nako, ito, madako na tayo dito. Clean up drive. Nako. Sa 16, 17, 18, may lilinisin sa Atasaloneta. Dolomite yata to, maglilinis tayo. Hindi ko alam kung ito ba ay sasabay sa rally ng INC. INST, di pala rally yun. Socializing, kasi sabi sa balita, rally daw eh. Pero hindi natin alam, socializing yun, no? Pero ako, naimbitahan ako ng kasama nating kaibigan ng mga INC, sasama ako. Yeah. Ito daw, mag-clean up drive. May lilinisin. Hanggat may isda. Naku, ano kaya ibig sabihin nun? O, painggan po natin to, ha? Ika-count ko muna kayo kasi yung nakaka-high blood yung balita natin eh. Yung intro ko nakaka-high blood eh. Imagine, makakipagpulong ka doon sa taong pinaghihinalaan ng taong bayan, allegedly. Tindi nyo? Ginagalit nyo taong bayan? Ganyan ba mindset? Ganyan ang mga matatandang politiko na matagal sa politika. Sa susunod na boboto kayo, huwag kayong boboto ng mga datihan. Dahil ang mentalidad niya, sabihin ko sa inyo ha, ako, maniwala kayo sa akin, may personal akong kilalang politiko. Ha? Hindi ko sabihin ko ng pangalan, nagkagalit kami. Ha? Dati lang siyang SK pero councilor na siya. Ang tagal niya sa politiko din, magkakilala kami. Ang katwiran niyan, wala lang magagawa yung mga yan. Nakaupo na ako eh. Binoto nila ako, wala magagawa yung mga yan. Kahit ako magwala rito, wala silang magagawa. After mga 1 year, makakalimutan nila yung ginawa ko. Ibuboto ulit nila ako. Ganyan mga mentalidad, mga datihan. Huwag kayong boboto ng mga matatandang datihan na po. Pahingan po natin to. Ano po ninyo, ha? Dahil itong buwan ng Nobyembre, di ba lagi natin sinasabi, September, ang daming nangyari. Yes. Ang daming pasabog. Yung Oktubre, mga kalamidad naman. Yan. No? Kalamidad, natural calamity. Ako, Lindol. sa October na may mga lindol, may mga calamity. Eh, ano yung November? Ano yung November? Na malalakas. Itong November, abangan ninyo. Ayan na, abangan. Alin ang abangan? At clean up drive tayo. Nako, clean up drive. May lilinisin. May lilinisin. Wawalisin tayo. May wawalisin. Magwawalis tayo ng mga... Yes. Ito, yung mga agiw-agiw. Nako, Ay, nako. may lilinisin, may agiw-agiw. Ano kaya ibig sabihin nito, mga kababayan? 'Di ba? Na kailan daw 16, 17, 18 natapat pa dun sa rallying gagawin. 'Di ba? Ano kaya 'yun, mga kababayan? Kasama sila? A, kasama sila? B, maglilinis sa Dolomite? O C, hanggat hindi umaalis ang isda? O ba, big fish yun. Kung sap-sap lang eh, ayaw ni Marcoleta yun. Gusto niya big fish. Hindi, malikot na utak ko lang kung yung paniwalaan yun. Di ba? Pero nakapagkataka, no, alin yung lilinisin sa Luneta? Eh, malinis naman lagi dun eh. May lilinisin yata. Di ba? Oh. Issue. Ano yan? Ito pong balak na pag-imbestiga sa Dolomite, sa Manila Bay Dolomite Beach, na inanunsyo ni Congressman Terry Ridon. Ang sabi niya, Totoo yan? iimbestigahan ng Dolomite Beach sa ikatlong bahagi ng Nobyembre. Talagang sananadya sila, no? Pati Dolomite pa iimbestigahan nila, no? Talagang gagalitin nila yung taong bayan, no? Talagang ayaw nila imbestigahan yung ngayon nangyayari ngayon. Kasi huli na eh. Ano na sila eh, corner na eh. Lumalabas po, galit na galit sila sa issue ngayong flood control. Ang sigaw nila, Sara resign. O kaya Sara impeach. At itindi ng mga to, no? Ang problema ngayon yung flood control, no? Kung saan siya napupunta yung issue. November 16 siguro Hindi ito. pagbabalik ng session kasi November 10 ang balik nila eh. At titingnan kung ito daw Dolomite Beach ay nakatutugon dun sa kautusan ng Supreme Court na Manila Bay Sustainable Development Master Plan. At titingnan din kung ito ay nagiging dahilan ng pagbaha sa Maynila. Ayun. Pero ako dyan, for practical reason, kailangan pa bang ang mag-imbestiga dito ay Kamara? Di ba pwedeng tanungin nyo na lang yung mga engineer na... Yung DNR siguro. Yung opisyalis ng Maynila. Magsasayang pa tayo ng... Isang meeting lang yan. Alam nyo na kung anong problema dyan. Ano naging epekto? Hindi, palaki nila yan. Todo takip na sila kasi mahuhuli na eh. Kung baga sabi ko nga si Satanas, malapit ng parusahan, kaya ang ginagawa niya, nandadamay na siya, nanlilin lang na si Satanas. Kasi niya, malapit na siya maparusahan. Alam niya yun. O, sa araw ng paghuhukom, mahayag na siya. Kaya dito, mahayag na yung boss nila kung ano ng mga pagkatakip.
ang nakapagtataka nito, kung ang boss lang nila si Tambaluslos at si Saldi okay na, nahayag na eh. Yung boss na lang si Tamba eh. Bakit di kakaganito itong mga to, todo lihis? Sa tingin ko, hindi si Tamba ang boss eh. Gusto ko ipaisip sa inyo kung sino. May boss talaga eh, hindi si Tamba eh. Kasi kung si Tamba lang, dakip na eh. Kaso nga, itong kontrolado ni School Bukol at ni, nitong ni Boy Tago eh, yung Senate eh. 'Di ba? Sila kasi ngayon eh, leader diyan eh. 'Di ba? Sila mga makaalyansa eh ni Junior eh. Sa tingin nyo mga kababayan, anong nasa isip nyo? Sige nga. Sino malaking isda diyan? Sino 'yon? Imposible eh. Ang todo takip lahat sila oh. May mga kanya-kanya sila takip sa ganito. Huwag lang ma-issues talaga sa flood control ngayon. At sabi pa ng palengkero ng Malacanang, 'di ba? Sabi niya, naalala nyo? Wala daw kinalaman si Junior. May hangganan daw sa Malacanang. Antindi, no? Antindi niya. Transparency yan, pero nilagyan niya ng harang. Hindi daw makakarating yung investigasyon, gandun lang daw. Tindi, no? Alam nyo na. Yeah. Ito, di ba? Bumabaha nga ba? At tandaan din po natin na ang Manila Bay ngayon ay under jurisdiction pa rin ito ng Supreme Court, ha? Yes, merong yan eh. Continuing writ of continuing mandamus. Siya po, Supreme Court ang nagmamonitor kung natutupad yung kautusan na inilabas nila December 18, 2008. Buntik na makulong si dating DNR Secretary Lito Atienza. Maganda naman, Yan ba pag-iimbestigahan mo? Titindi ng mga utak ng mga to, no? Pa-iimbestigahan nila yung mga bagay na maganda naman. Pero yung mga sira ayaw nilang imbestigahan, tindi talaga ng mga to. Grabe, mga talagang wala pong puso ng mga to. Kung may puso po sila, hindi ganyan to hindi po umaakto to ng ganito. Taong bayan po na-apekto sa pinagagawa nila. At saka yung MMDA, inuutusan kasi linisin niyang Manila Bay. Ako madumi dyan eh. Totoo. Tuwing ganitong maulan, ay puro basura dyan. Pero alam mo ba, kahapon lang ang kuha, may video, may mga isda na dyan sa Dolomite. May dito sa pinabubuhay na ba? Ayan di mo. Ay, naman yata lilinisin sa Manila. Kayo naman. Malalaking isda pala sa Dolomite. Ayan ang dilinisin. Kasi may mga basura daw dyan siguro pa. Natitira konti, di ba? Yung mga inaanod ng bagyo. Yan pala ata lilinisin na big fish. Pero hindi. Pahinga natin kung sino lilinisin. May mga isda. Tingnan ko. May video nga yan eh. Ito picture eh. Ito po kuha sa Manila Bay. So, hindi mabubuhay ito. Kung lason yung Dolomite. Galing. Para ibang bansa. Galing. Hindi maganda yung kalidad ng tubig dyan. Meron pang mga ibon. Mga tikling dyan umiinom eh. Tikling ba? Taga? Yan ang problema natin kapag baka naman ibisigahan nila. Kasi kung maganda, palalawakin nila yung Dolomite Beach, hindi kaya ganun ibig sabihin. Ibang Diba layo iba yung gimmick, Kung ako sa inyo, una, yan naman ay may reporting dyan sa Supreme Court eh. Alam ko monthly yan, sa utos sa Mandamos tingnan nyo na lang kung, hindi ba, sayang ng oras ng camera kung yung lugar na yan na may mga isda at maayos naman, diyan pa sasayangin ng oras. Tama-tama, Nelson. Kasi sa November 16. Ayun. 16, 17, 18. Kasabay na tong rally. Yung socializing pala. Diyan ako. 3 araw yan. 3 araw ako. Napakatagal mo naman. Papasalan ko yan. Sama ako dyan, ha? Sama ako dyan, sir. Sama ako dyan. Promise. Pupunta ko. May kasama ako. Meron akong kasama, ang dami. Mga 100. Dami, 100 yun. Ako pa lang yun, ha? 100 kasama ko. Yung malapit sa Luneta yan. Malapit sa Luneta yan. Papasalan ko yung... para makita mo yung isda. Para makita ko yung mga isda na yan. Sasama ako sa'yo. Sige. November ano yan? November 16, 17, 18. Marami kong sasama dyan eh. Baka gusto nyo sumama. Ako, sama ako, sir. Baka gusto nyo sumama. Huwag nyo lang. Maglilinis lang pala eh. Sama ako.
Iligaw kasi may iba-ibang sasabi, EDSA, kung saan-saan. Hindi po. Magkikita-kita kami ni Nelson. Doon sa Luneta Grandstand po kami. Pupuntahan namin yung ano na yan eh. Pupuntahan namin yung Dolomite na yan. Yung clean up drive dyan. Walking distance na ba yan? Malapit na yan. Ganon. Yun. Tingnan ko kung marami Pero isda nga meeting talaga. place natin dun sa Grandstand. Sige. Naghanda ako At ng saka mga... nagandahan ako, may mga isda na pala eh. Naghanda ako ng 4 na kanta eh. Baka kahit pa paano, makakanta man lang doon sa gitna ng ano. Sa gitna ng dilim. Gagano'n pa. Akala ko kakantay mo eh. Handog ng Pilipino sa mundo. Diba? Wow naman, sir naman, yung para ba yung kanta nyo, para may namamaalam na. Para may mamamaalam kayo naman. Yung kanta nyo parang pang ano sir pamburol eh. Huwag naman ganon. Hindi parang di ba yung mga ganyang kanta, parang yung mga yung mga sinauna, parang pag narinig mo yung mga ganyan, parang bang may mga aalis na yung chewin mo, di ba? Yung mga dati mga sa airport, may mga ganyang kanta nakakalungkot, di ba? Pag paalis na, di ba? Parang gano'n naman sir, ibig sabihin niya, ano ba naman yan sir? Payapang paraang pagbabago. Ayun, mapayapang paraang pagbabago. Ano ba? Parang may katunog. Yan lang. Pakanta-kanta lang tayo. Alam mo naman tayo. Habang naglalakad. November Kasi 16, Oo. 17, 18. Ang dami ng best pa ulit-ulit na binabanggit, no? Mga ganyan na. Sa bagay, matagal ko nang hindi nakikita ang sunset sa Manila Bay. Nako, may sunset. Ano ba ibig sabihin yan, sir? Parang naguguluhan kami. Ano ba yung sunset? Parang bababa, lulubugan ng araw? At sir, ano ba naman yan? Parang, una, maglilinis, magwawalis. Parang mga pamahiin yata yan, sir. Mga premonition yata yan. Lulubog ng araw. Ano ba yan? Kakanta na malungkot. Ganon. Nakakaingit kasi din yung pupunta ka ng ibang bansa. Sana maganda lang. Tapos lahat ng waterways nila ay tourist attraction. Parang may laman talaga yung sabi nila, no? May ibig sabihin, no? Sa ibang bansa pupunta. Parang tatakas ba ulit? Ay! Ano ba ibig sabihin, sir? Huwag mo ano ba? Pupunta ba ulit, Pupunta bang Hawaii? Ano ba yun? Ano bansa yun? Sa Amerika? Hawaii ba? Ay! Ano ba yun, sir? Kasi naguguluhan ako. Ano ba kasi siya sabi niyo? Parang naguguluhan ako. Yan nga naman nila, marami nagtangka kasi hindi lang magandang amoy kasi kaya nahihinto. Hindi, binigyan ko lang kaulugan. Chorya ko lang yan, Wala akong ibig sabihin yan, Ano lang yan, Haka ko lang yan. Ewan ko lang, tuloy-tuloy pa natin hanggang yung papunta ng Bataan. Dapat lang. Pero tapos pwede kang kumain doon sa habang umiikot eh. Pero titingnan ko yan, November 16? Inulit na naman. 18, baka malimutan eh. Italagin nyo. November 16, 17, 18, tatlong araw yan. Napakatagal naman yan. Hindi siyempre, ganun talaga. Hanggang hindi umaalis yung mga isda doon, di ka alis doon. Hanggang di umaalis yung mga isda doon, di ka alis doon. Ay, ano ba naman yun? Hindi naman naalis yung isda Maliban na lang kung paalisin yung mga isda. Ay, nako. Hanggat di daw umaalis yung mga isda, di ka alis doon, sabi ni Nelson. Hindi, doon na tayo. Meron pa nga picture, may mga may crabs na rin na nabubuhay. Ganon? Maliliit na. Naku, ang dami talaga mga hint. Ano ba yung crabs na yun? Crab mentality ba yun? Ano ba? Hanggat nandiyan may isda. Ano bang isda yan? Yung ba yung tutukoy ni Marcoleta ang big fish? Hindi kasi naguguluhan ako. Tanong ko lang Hindi ko lang Kasi masyadong symbolical yung nila yung mga pag-uusap nila. Hindi ko mag-gets Nabibigyan ko tuloy ng kahulugan sa sarili kong tsorya. Kaya wag niyo paniwalaan Huwag niyo paniwalaan yan. November 16, 17, 18. So, kasama ka. Tatlong araw. Napakatagal naman yan. Hindi. Okay yan. Para kwentuhan, mga ganyan talaga. Bagay, matagal na rin akong... Hindi, marami rin gustong... Ako, hindi pa ako nakapunta personally. Dun sa Dolomite Beach. Ganon. Pupunta natin. Sabi nung iba, doon ka pa pupunta sa Luna. Hindi po sa EDSA, wala. Doon November 16, 17, 18. Doon kami sa... Iba na talaga. Hindi lang Huwag ko muna puputulin. Save mo. Titingnan ko lang kasi yung kalendaryo. Sige. Titingnan ko lang yung kalendaryo. 57 para naman eh. Google Calendar. 16. November 16, 17, 18. Linggo yun. 17, Lunes yun. May pasok na. 18, may pasok na. Tingin ko baka mag-declare yan. Mamaya, wag na. Mag-declare na walang pasok.
Doon ako. Doon tayo. No? Oh, yes. O, paano? Paano yung mga gustong sumama sa'yo? Okay lang, walang Sama problema. sila. Walang problema. Di, Paano kung maraming sasama? ay, mas marami, mas happy. Sa bagay. Mas marami, mas masaya tayo dyan. Ano? Okay. Ay, nako. Tatay Juan, Nanay Vilma, magandang hapon po. O, paano? Ito na po ang ating palatong. Eto, iandaan nyo na po mga pain reliever nyo ulit. Ma-high blood kayo sa mababalitaan nyo. Bakit na lamang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anyay busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada. O eto, John Paul Estrada, ba't di pinapatawag to? O, school bukol! Yung kasama mo, kamiting mo ngayon si Tambaloslos, pati si Boy Tago, ba't di nyo ipinatawag to? Pahuli-huli pa kayo ng investigasyon. Ito siya sabi ko sa inyo, kababayan, na itong dalawang ito, delaying tactics tong ginagawa ng dalawang ito, na si Boy Tago at saka si School Bukol. No? Si Boy Kabit. Hindi ako may sabi na si Anjo. At Mark Teksay. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico. Oh, executive assistant ni Saldico. Nasa na? Nasa na? Kung talagang magaling kayong investigador, Boy Tago, nasa na? Sagot. Na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Alam mo sagot sa mga loyalista sa comment section? Alam mo sagot? Kakampi daw ni Marcoleta lahat yun. Tignan mo yan. Antitindi ng mga to, tatakpan talaga si Saldi pati si Tambaloslos. Tatakpan talaga nila. Alam nila yung totoo. Wala silang pakialam kahit nanakawan tayo. Wala silang pakialam. Basta yung loyal sila kay Junior. Pati sa Pisan, loyal na rin sila. Ganyan po yan mga yan. Kaya wala ka na maasahan sa mga yan eh. Hanggang sa maghukom, dyan na yung ugali ng mga yan. Nasaan nga po ba itong dalawang Tinago ito? na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Tamo, nasa Chile, binabantayan. Paano nakalabas to? Hindi kayo naging alerto. Dapat, bilyon nyo na wala sa bayan, pag binagsetang ganito, i-hold nyo na wag makalabas sa mga port, transportasyon. Anong ginawa nyo? Talagang gusto nila na wag maimbestigahan tong mga to upang makalusot na naman sila. Tapos babakbakan nila si Marcoleta. Wala na nangyayari sa investigasyon mga kababayan. Wala na talaga nangyayari. Babalik na naman tong mga alak ni Lucifer ng mga to. Wala pong mangyayari po. Git ni Marcoleta, dapat na agad sinecure sina Estrada at Teksay. Hindi nila masisecure yan. Pero kung sa Alice Guo yan, secure na secure kagad yan sa mga nakaraan, eto hindi nila isisecure to. Tandaan nyo, hindi nila isisecure yan. Palalayasin kasi baka yan maipit, matanong ng sino man ni Marcoleta, maipit, maikanta, maituga. Kaya yun ang pinag-iiwasan nila. Tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corine. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa. Boy Tago, makinig ka. Sasabi mo, wag balat sibuyas. Importante kasi to, sir. Ang iniimbestigahan ngayon, sir, malaking halagang pera. Nakikinig ang taong bayan. Huwag ka maglalabas ng anumang CCTV na labang kay Marcoleta dahil kabahagi nyo to sa investigasyon. Pag ginawa mo to, isa lang ibig sabihin nito, gusto nyo talagang siraan si Senator Rodante Marcoleta. Gusto nyo wasake, i-demolish nyo dahil alam nyo na itong taong ito ang makapagbubuko sa lahat ng mga nasa likod ng flood control na to. Bagay na sinasabi na yata pinatakpan nyo. Habang nasa kanyang opisina. Senator Ping even monitored the CCTV. Okay lang sa mga loyalista yan, dapat lang Marco Beta, manmanang ka kay Gutesa. Samantalang yung pagpupulong doon kay Tambaloslos, pati kay School Bukol, okay lang sa kanila. Di ba? Okay lang sa kanila. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was
whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina. Walang pakisama yan, sir, yung ano niya, yung mga yan, walang pakisama yan. Alam nila nag-iimbestiga eh. Magaganyan-ganyan sila. So, magkakaroon ng confuse yung tao. O, teka muna, ba't pumunta yung Gutesa sa opisina ni Marcoleta? Kasi sinabi niya, kung di niya muna sinabi, kinonsulta mo niya si Marcoleta o napag-usapan, Marcoleta, may CCTV doon, baka mag-conflict kasi sa investigasyon. Siya din mismo, si Boy Tago din nagsabi na may mga investigasyon, wag nang pansinin kasi makakagulo lang. Pero siya mismo nagbabanggit sa mga CCTV ito na makakagulo sa isipan ng tao. Ganyan po, katuso yan mga yan. Ganyan katuso yan mga yan. Tuso pa kay Satanas eh. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job. O sir, sabi naman ni Boy Tago, okay lang daw manmanan siya ni Marcoleta, wala daw mawawala sa kanya. Ay gusto manmanan ka araw-araw kahit wala mawawala sa'yo? O gusto mo yon araw-araw manmanan ka? Di ba ayaw mo rin nun? O alam namin wala mawawala sa'yo, wala makikita sa'yo, pero manmanan ka lang. Gusto mo? O, di ba ayaw mo rin? Wala kang privacy? Ganon din yung nararamdaman ng taong ito na offend sa ginawa mo. Eh sa bagay, planado na yun na ipaalam yun eh, para yung tao magulo. Magulo yung tao, maisip ng tao, ba, si Marcoleta may Gutesa, para magulo, malis lalo. Antindi ng matandang ito. Antindi mo. Di ba? Sabi, Senator. Nang tanungin naman kung nasaan si Gutesa, ito ang naging sagot ng senador. Sana alam ko kasi nung huli ko siya makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya ganun. I can take care of myself. Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Huwag kayo maniniwala po, maraming trolls. Saka huwag kayo maniniwala sa mga loyalista na iba na talagang binabakbakan si Marcoleta. Alam nila yung katotohanan. Huwag nyo na sagutin sa nila. Kasi yung mga yan, hindi lang bulag. Alam na nila yung katotohanan. Buti pa nga yung bulag eh. Kasi yung bulag, magagawa pang makaunawa yun eh. Itong mga to, alam nila yung totoo pero wala talaga sila. Ayaw talaga nila malaman. Ayaw nila mahuli yung mga mastermind kahit alam nila yun na may sala. Tandaan nyo yan. Yan ang gusto ng mga yan. No? O hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.